graceful execution. Napaka-confident ninyo at napakaganda ninyo ngayong gabi. So we will now proceed to the question and answer portion. Hello, ladies. So, ang magiging sistema po natin for our question and answer portion will be bubulot po ang ating mga kandidata dito sa ating strips na naglalaman ng mga katanungan. They are going to read it and then they are going to answer it po. Walang oras, walang timing. Okay, malaya tayo. So pwede ka buti hanggang mamayang madaling araw ang isang tanong. Joke. Simulan na natin ang question and answer Let's portion. call on our contestant number 1. Magandang gabi, Miss Maria Sodi. Kung i-rate mo ang iyong performance ngayong gabi, from 1 to 10, ilan? I think 10 kasi ako nagsabi. Sorry. Tama naman, di ba? Be confident on your performance. Heto na. I am wishing you luck. God bless you. Sir Marco, ikaw na po. Alright, na ito ang iyong katanungan. Kung ikaw ang magiging mukha ng lokal na turismo ng inyong bayan, paano mo ipapakita sa buong mundo na maganda, masaya, at kaakit-akit ang iyong bayan? Kung ako ang magiging mukha ng lokal na turismo sa ating bayan, paano mo ipapakita sa buong mundo na maganda, masaya at kaakit-akit ang iyong bayan? Ipapakita ko sa ating bayan na mayroon tayong kultura at mga magagandang tanawin dito sa bayan ng Quezon na siyang magiging maganda sa paningin at kaakit-akit sa ating mga bisita. Thank you. Thank you very much for Yes. that. Maraming salamat, Precise contestant number answer 1. naman, di ba, Sir Wilbert? Now, let's go on. Candidate number 2, Miss Roxanne. Miss Roxanne, kumusta ka naman? Okay ka ba? Hindi. Konti. Alright, bumulong ka na ng iyong tanong. Alright, na ito ang katanungan para kay contestant number 2. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na labanan ang katiwalian sa gobyerno, ano ang unang hakbang na gagawin mo at bakit? Maraming salamat po sa iyong katanungan. Ang unang hakbang pong gagawin ay ngayon pa lamang sa inyong harapan, sa tating pa lang na ito, ang unang aking hakbang. At tayong mga mamamayan ang dapat sumupil sa isang korupsyon na gobyerno. Dahil dito, tayong mga mamamayan ang magsisilbing gabay ng katotohanan. Maraming salamat po. Yan, maging gabay ng katotohanan, magsalita kung kinakailangan. Thank you very much for your answer, contestant number 2. Tawagin naman natin ang ating contestant number 3. Nauna na, di ba? Nauna na sila. How are you feeling? How are you feeling tonight, Miss Monica? Miss Monica. Okay ka Kumusta na? ka daw ngayong gabi? Si Miss Monica po ay lagi nananalo ng mga Best in Talent. Tingin mo ba makukuha mo yung Best in Talent at 1,000 pesos ngayong gabi? Siguro po, pag nagbayad yung mga nakaagaw ng Nova. Isa ako doon, Diyos ko. Pwede ka lang pumunod kung wala ako pabayarin ng Nova. Alright? Narito ang kanyang katanungan. Kung may pagkakataon ka balikan ang nakaraan,
Anong karanasan ang nais mong baguhin o itama at bakit? Kung may pagkakataon daw po akong balikan at baguhin at itama sa nakaraan, ayun po ay hindi pa ako nakatapos ng pag-aaral. Babalik po ako doon upang ipagpatuloy yung nasayang na panahon upang sa darating na panahon ay kaya kong humarap sa sino man sa inyong lahat. Yun lamang po at maraming salamat. Mahusay na sagot. Maraming salamat, contestant number 3. May paniniwala pa rin ang edukasyon. Yes. Ang siyang susi talaga no, sa pag Tama. Right, tawagin naman natin ngayon ang ating ika-apat na kalahok. Kumusta? Talagang accidents do happen sa mga ganitong kompetisyon. Ano? Kumusta naman ang paano, Miss Amor? Okay naman medyo masakit na kaya. Ganun talaga siguro kapag tumatanda na. Ang kanyang katanungan, bilang nakatatandang miyembro ng LGBTQ+ community, paano mo ginagampanan ang pagiging gabay at inspirasyon sa mas batang henerasyon? Ulitin natin. Bilang nakatatandang miyembro ng LGBTQ+ community, paano mo ginagampanan ang pagiging gabay at inspirasyon sa mas batang henerasyon? Sa palagay ko po, ay ang pagpapahalaga at respeto sa sarili upang sa ganun ay umani tayo ng respeto sa ating kapwa. Yun lamang po at maraming salamat. Yan. Gawing model ang sarili. Thank you very much, Miss Amor, sa iyong simple pero makabuluhang sagot. Maraming salamat. Ngayon tawagin natin ang ating ikalimang kalahok. Hello, Miss Ariana. Natatandaan ko ang damit na ito. Aba, malay mo, yan ang magbigay ng swerte sa'yo. Pwede ka ito muna, Miss. Narito ang iyong katanungan. Sa pamilya na may anak na LGBTQ+, ano ang mensahe mo sa mga magulang para mas maunawaan at masuportahan nila ang kanilang anak? Ulitin natin. Sa pamilya na may anak na LGBTQ+, ano ang mensahe mo sa mga magulang para mas maunawaan at masuportahan nila ang kanilang anak? Magandang gabi po sa iyong napakagandang question. Bilang magulang na may isang LGBTQ+ na may isang anak, ang gagawin ko po ay mahalin ang aking anak, bigay ang respetuhin ang kanyang gusto upang maging matagumpay at maging maunlad ang kanyang pamumuhay at sa darating na henerasyon ay at ang respetuhin siya at mahalin. Dahil ang pagmamahal po, ulitin ko, ang pagmamahal ay pwedeng ibahagi sa mga mamamayan, sa lahat ng tao. Dahil pag po, ang magulang ay minahal ang anak, mamahalin din niya ang kanyang kapwa. Maraming salamat. Salamat po sa advice ng pagtanggap, Miss Ariana. Yes, thank you, Ms. Ariad. Now let's call in our sixth candidate. Ang kahali-halina. Yes. From Perez, Quezon. Where's your microphone? Alright, narito ang katanungan para sa kanya. Paano mo ipapaliwanag sa lipunan na ang pagiging LGBTQ+ ay hindi hadlang sa pagiging mabuting magulang? Okay, magandang gabi po. Bilang LGBTQ po, hindi kami hadlang bilang kami sa mga bading. Pagkos, isa kami sa mga role model, may obligasyon sa bayan, pamahalaan at dating sa simbahan. Kailangan namin ng determinasyon, obligasyon sa pamilya, at lalo't higit, may paggalang sa Diyos. Mahalin ang kapwa, mahalin ang sarili, para sa future ng aking magiging pamilya. Salamat po.
ang gender preference ay hindi hadlang para maging responsable sa pagpapamilya. Alright, at narito na ang ating ikapitong kalahok. Si Miss Dina. Ang tanong para sa kanya, kung balang araw ay magkakaroon ka ng anak, paano mo ipapakita sa kanya ang kahalagahan ng respeto at pagmamahal? Kung balang araw po at magkakaroon po ako ng sariling anak, ang gagawin ko po ay payuhan ipakikita po sa kanya ang kahalagahan ng isang bata. Huwag na po siyang gumaya sa akin na bilang isang bakla na kinukutsa ng mga tao. Nakala ng mga tao na wala kaming karapatang mabuhay sa mundo, pero tao kami na nararapat mahalin at dapat pagtuunan ng pansin. Dahil kami mga bakla ay hindi lamang bakla, dahil kami rin ang tumutulong sa bawat mamamayang Pilipino. At iyon ang ipakikita ko sa magiging anak ko. Thank you. Maraming salamat sa iyong madamdaming sagot. Ang Candidate pagtulong number ay seven. regardless of genders. At Now, syempre, ang we huling tanong have- para kay Miss Barbie. At narito ang katanungan para kay Barbie. Sa iyong karanasan, ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo bilang bahagi ng LGBTQ+, at paano mo ito maibabahagi sa iba? Good evening, ladies and gentlemen. My name is Barbie Lee Conway, and I have been struggling a lot for so many years. I have been into struggle for so many years, but I've learned to accept it. I've learned a lot from my mistakes, and that is the only way for you to come up and be the image of strength for everybody. Just go on and have faith, have courage, have faith in God, because if you have faith in God, you can never go wrong.